Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Salamat po sa patuloy ninyong pagtutok sa ating programa. Tingnan natin ngayon ang pinakahuling kaganapan dyan sa Middle East. Alam nyo ba na may isang nakakatakot na bagay din na nangyayari ngayon dyan sa region na yan? Although laging may tensyon na nagaganap dyan sa lugar na yan, pero parang mas malala ngayon eh. Yan po ay dahil posible umano na sumiklab ang isang malaking digmaan dyan sa Middle East. Alam nyo ba na sinimulan na ng Estados Unidos na i-pull out ang kanilang mga tauhan dyan? Kahapon ay naglabas ng utos ang Amerika para sa isang partial evacuation sa mga embahada dyan sa Kuwait, Bahrain at Iraq. Inatasan na ang lahat ng mga non-essential staff na magsimula ng mag-impake. At kasabay po nito ay naglabas na rin ng utos ang Pentagon kung saan sinasabi na yung mga kaanak ng mga sundalo sa Middle East ay pwede nang magsagawa ng mga voluntary evacuation. So ang tanong natin is bakit? Bakit nangyayari ito? Karaniwang nangyayari ang evacuation kapag may palatandaan ng panganib. Nagaganap ang paglikas kapag may pag-atake o may paparating na sakuna. Ganito po yung sabi ni Pangulong Trump, pakinggan po natin. Pinapalikas na ba talaga ang mga US personnel sa region sa mga lugar na malapit sa panganib? Oo, inaalis na sila dahil posibleng delikado na doon, at tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Binigyan na sila ng abiso para umalis, at tingnan natin kung anong susunod. Posible pa bang mapababa ang tensyon sa rehiyon? Basta hindi sila pwedeng magkaroon ng nuclear weapon. Ganoon lang kasimple. So malinaw dito na ang sentro ng issue ay ang bansang Iran, partikular po yung kanilang nuclear project. Umaasa si Trump na makakabuo siya ng isang maayos na kasunduan sa Iran. Sa katunayan ay nagkaroon ng 5 rounds ng negosasyon pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na naging pag-usad dito. Ang sabi kasi ng US is kailangang itigil ng Iran ang lahat ng mga uranium projects nila. Yun nga lang is ayaw ng Iran. Sabi nila kailangan nila ito for civilian purpose gaya halimbawa ng paglikha ng kuryente. At kahapon ay lalong lumala ang tensyon dahil nagpasa ang United Nations Atomic Watchdog ng isang resolution laban sa Iran. Sinabi nila na hindi daw sumusunod ang Iran sa mga obligasyon nito tungkol sa programang nuklear. So ito yung kauna-unahang beses sa loob ng 20 taon na naglabas ng ganitong resolusyon ang United Nations. At ano naman ang sabi ng Iran? Imbis na sumunod, alam nyo ba na ang Iran ay nagbukas pa? Nagbukas pa sila ng pangatlong uranium enrichment facilities. So ibig sabihin walang gustong magpatalo dito. Ang sabi ngayon ng US at ng Israel, kung walang mangyayari sa usapan, wawasakin na lang nila ang mga nuclear facilities ng Iran. So noong Miyerkules, naglabas ng isang medyo nakakabahalang report ang ilang mga media sa US at sinabi nila na handa na daw ang Israel na umatake sa Iran. At sinabi na raw ito ng Israel sa US. Well, kung totoo ito, hindi nga nakakapagtaka na iutos talaga ang evacuation. Actually, walang armas ang Iran na kayang umabot hanggang sa Amerika. Pero meron silang kakayanan na targetin ang mga property ng US sa Middle East gaya halimbawa ng mga embahada at ng mga base militar. Sa katunayan, nangyari na ito noon way back 2019, inatake ng mga kaalyadong grupo ng Iran ang embahada ng Amerika sa Iraq. At noong 2020, nagpakawala ulit ang Iran ng mga missiles sa isa pang base militar ng US sa Iraq din. So although hindi nila maaabot ang US, meron talaga silang kakayahan na wasakin ang mga properties ng Amerika sa Middle East. At ngayon nga sa pag-init ng tensyon, sa paglala ng tensyon, nagparamdam ang gobyerno ng Iran na gagawin talaga nila yan. Pakinggan ninyo yung sinabi ng presidente ng Iran. Tayo'y manampalataya at ibigay ang ating tiwala sa Diyos. Kaya nating lampasan ang lahat ng problema. Tapat kami sa Diyos, kaya bakit kami magtatapat sa Amerika at sa mga kaalyado nito? Hindi ibig sabihin nito na gusto naming makipagdigma sa buong mundo. Nais naming makipag-usap sa mundo, pero hindi kami magpapakumbaba sa puwersa, sa panggigipit, at pananakot. At ngayon nga, gaya ng inaasahan mga kababayan, inatake na po ng Israel or ng Israel Air Force kaninang madaling araw ang bansang Iran, partikular ang northeastern part ng Tehran.
Nagpadala ang Israel ng dose-dose ng Air Force aircraft. Pinangalanan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang operasyong ito bilang Operation Rising Lion at sinasabing 6 hanggang sa 7 pagsabog ang naganap sa pag-ataking ito. Narinig ang malalakas na pagsabog sa buong kabisera ng Tehran. Ayon sa IDF, isang asintadong preemptive strike ang isinagawa nila para targetin ang mga nuclear program sa Iran batay sa mga impormasyong ibinigay ng intelligence. At sapul din sa pag-ataking ito ang headquarters ng IRGC o ng Iranian Revolutionary Guard Corps na ikinamatay naman daw ng mismong pinuno ng IRGC na si Major General Hossein Salami. Ayon yan sa kumpirmadong ulat ng Tasmin News sa Iran. Something I just heard from a senior Israeli official who says that according to Israeli assessments, there are very high chances that the entire Iranian general staff, including the head of the Iranian general staff of the Iranian military, and several senior Iranian nuclear scientists were all eliminated in the Israeli strikes tonight. I hear that again from a senior Israeli official who says that several senior top Iranian military commanders, including the head of the general staff of the Iranian military and senior nuclear scientists, have all been targeted in those strikes, and according to IDF assessments, there's a high chance that they've been eliminated. Pero nilinaw po ng nasabing news network na ligtas naman daw ang supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei kasi nga naabisuhan daw siya bago mangyari ang pag-atake. Ang sabi ng mga nakasaksi ay meron daw sunog at malakas na usok na nakita sa IRGC General Command Headquarters sa Firouz Street, silangang bahagi ng Tehran. Bukod dyan, nadamay rin ang ilang mga residential buildings kung saan ilang sibilyan kabilang ang mga bata ang napaulat na nasawi. Narinig din ang mga pagsabog sa lungsod ng Natanz sa probinsya ng Isfahan kung saan naroon yung kilalang nuclear facility ng Iran. Patuloy na tumitindi ang sitwasyon sa Iran habang inaabangan ng buong mundo ang magiging tugon nila sa serye ng pag-atake na ginawa ng Israel. Kani-kanina lang, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, isang tiyak at planadong operasyong militar para pigilan ang banta ng Iran sa Israel. Magpapatuloy ang operasyong ito hanggat hindi nawawala ang banta. Sa loob ng maraming dekada, hayagang nananawagan ang Iran na lipulin ang Israel. Hindi lang pananakot kundi sinabayan pa nila ito ng pagbuo ng nuclear project. Nitong mga nakaraang taon, nakagawa na ang Iran ng sapat na dami ng highly enriched uranium para sa 9 na bomba atomika. Sa mga nakalipas na buwan, nagsimula ang Iran ng mga hakbang para gawing armas ang uranium na ito, mga hakbang na hindi pa nila kailanman ginawa noon. Kung hindi sila mapipigilan, posible silang makabuo ng nuclear weapon sa loob lamang ng ilang buwan o kahit mas maikli pa sa 1 taon. Napakaseryoso ng bantang ito laban sa Israel. Kaya binomba na namin ang mga pangunahing bahagi ng nuclear program ng Iran gaya ng pasilidad sa Natanz kung saan nila pinarami ang uranium, gayon din ang mga siyentipikong nangunguna sa paggawa ng bomba. Target din ng mga pag-atake ang ballistic missile program ng Iran. Noong nakaraang taon, nagpakawala ang Iran ng 300 ballistic missiles sa Israel. Bawat isa rito ay may dalang 1 toneladang pampasabog na kayang pumatay ng daan-daang tao. Sa susunod, baka nuclear na ang dala ng mga missiles na ito na maglalagay ng panganib sa buhay ng milyon-milyong katao. Nais naming tiyakin sa buong mundo na hindi namin hahayaang mapasakamay ng isang mapanganib na rehimen ang pinakadelikadong sandata. At malinaw ang plano ng Iran, ibibigay nila ang mga nuclear weapon sa kanilang mga kakamping terorista. Kapag nangyari ito, magiging totoo ang bangungot ng nuclear terrorism. Dahil sa lumalawak na kayang abutin ng mga ballistic missile ng Iran, hindi lang ang Israel ang nasa panganib, dahil pwede rin itong umabot hanggang sa mga lungsod sa Europa, at sa bandang huli, baka sa Amerika. Kasunod nito ay nagdeklara na ng state of emergency ang Israel dahil sa posibleng pagganti ng bansang Iran, kasama sa mga ipapatupad ang pagbabawal ng anumang pagtitipon o ng mga klase sa anumang paaralan at institusyon.
Ayon kay Defense Minister Israel Katz, inaasahan na nila ang pag-atake ng Iran gamit ang mga missiles at mga drones na posibleng tumama sa Israel at sa mga sibilyan anumang oras mula ngayon. Pinatunog na rin ang mga air raid sirens sa Jerusalem matapos ideklara ng Defense Minister ng Israel ang state of emergency. Samantala sa US, nagpatawag na rin ng National Security Cabinet meeting si Pangulong Donald Trump dahil na rin sa lumalalang tensyon dyan sa Middle East. At naglabas na rin ang opisyal na pahayag ang White House kaugnay ng pangyayaring ito. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, Ngayong gabi, umaksyon ng Israel ng mag-isa laban sa Iran. Hindi kami sangkot sa mga pag-atake laban sa Iran at ang pangunahing prioridad lang namin ay ang protektahan ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Sinabi sa amin ng Israel na naniniwala silang kailangang gawin na ang aksyong ito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ginawa na ni Pangulong Trump at ng kanyang administrasyon ang lahat ng kinakailangang hakbang para protektahan ang aming mga puwersa at patuloy din kaming nakikipag-ugnayan sa aming mga kaalyado sa rehiyon. Gusto kong maging malinaw, hindi dapat puntiryahin ng Iran ang mga interes o mga tauhan ng Estados Unidos. ginawa ang statement na ito matapos ipag-utos ng White House ang pag-evacuate ng mga non-essential personnel sa Iran. Ayon sa Pangulo ng Amerika, posible daw na maging napakadelikado na sa Middle East. Sinabi rin niya na posibleng lumala ang sitwasyon ilang oras mula ngayon. Pero iginiit ng Pangulo na gusto pa rin daw nila ng diplomatikong solusyon sa issue. Sa katunayan anya ay binalaan niya noon si Prime Minister Benjamin Netanyahu na huwag atakihin ang Iran dahil malapit na nga daw makabuo ng kasunduan ang kanilang mga negosyador. At bukod dito, nakatakda rin sanang magpunta sa Oman ang Special Envoy na si Steve Witkoff 2 araw mula ngayon para ipagpatuloy ang negosasyon. Ang malaking tanong ngayon ay kung bakit ngayon lang naisipan ng Israel na umatake pagkatapos ng ilang buwang babala nito. Well, ayon sa mga analyst, posible daw na sawang-sawa na ang Israel sa mga negosasyon at pakiramdam nila ay pinaiikot na lamang ng Iran ang Estados Unidos pero ang totoo ay wala silang intensyon na isuko ang kanilang nuclear program. Kung matatandaan ninyo, binomba ng Israel ang Iran noong October at maraming mga kagamitang militar ang Iran na nasira. So ngayon nagtutulungan daw ang China at ang Russia na armasan ulit ang Iran, kaya minabuti ng Israel na umatake na bago ito makumpleto. Sinabi pa ng Israel na posible daw makagawa na ang Iran ng 15 nuclear weapons ilang araw mula ngayon, kaya nagdesisyon na silang umatake. Sa kabilang banda ay inaasahan naman na gaganti talaga ang Iran ilang oras mula ngayon gamit ang mas maraming ballistic missiles, mga cruise missiles at malalaking pambobomba. Ang tanong pa ngayon ay kakayanin ba ito ng air defense ng Israel? Kung sinwerte sila sa mga unang pag-atake ng Iran na walang masyadong napinsala, ang tanong ngayon is siswertihin pa kaya sila uli? Well, tiniyak ng Israel na naka-high alert ang lahat ng air defense sa buong bansa. Bukod sa Iron Dome, inilagay sa mas mataas na alerto ang David Sling at Arrow system, mga mas advanced na air defense na kayang magpabagsak ng mga medium at long-range ballistic missiles. Naka-alerto na rin ang mga THAAD system at 2 Patriot missile defense system na inassign ng US sa Israel. Samantala, nagtungo na sa mga shelters ang karamihang mga Israeli sa bansa. Nag-alarm ang mga cellphone tungkol sa napipintong panganib bandang 3:00 ng madaling araw. Ayon sa isang military officer ng Israel, dumating na daw sila sa point of no return. Kaugnay pa rin ng balitang ito, mahigit 150 Iranian drones ang na-detect na lumilipad sa himpapawid ng Iraq papuntang Israel. Ayon yan sa isang mataas na opisyal ng Iraqi Security Agency. Ayon pa sa source, dumaan ang mga drone sa hilagang silangang bahagi ng Diyala bilang ganti daw ng Iranian sa pag-atake ng Israel kaninang madaling araw. Dagdag pa ng opisyal, nakakita ang security force ng Iraq ng 5 piraso ng missile debris sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kinumpirma naman ng Israeli Army na nagpakawala nga ang Iran ng 12 ng drone bilang tugon sa opensibang ginawa ng Israel na ikinasawi naman ng ilang Iranian military commanders at mga nuclear scientists. Tandaan ninyo, tinatawag ng Iran ang Israel na maliit na Satanas at ang Amerika bilang dakilang Satanas. Sa loob ng mga dekada, pinangunahan nila ang milyon-milyong tao sa panawagang kamatayan para sa Israel at kamatayan para sa Amerika.
Ngayon, sumasagot ang Israel sa mga panawagang ito sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila, at ng sarili naming panawagan, mabuhay ang Israel, at mabuhay ang Amerika. Ang aksyong ito ay para sa mas ligtas na mundo. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Trump sa kanyang pagtutol sa nuclear weapons program ng Iran. Paulit-ulit niyang binigyang diin na hindi dapat magkaroon ng nuclear enrichment program ang Iran. Pero patuloy nilang hindi pinapansin, at ayaw pumayag sa mga simpleng tuntunin ng mapayapang mundo. Kaya't wala kaming ibang pagpipilian kundi kumilos na ngayon. Ang pinakamabigat na pasya para sa isang leader ay ang aksyonan ng isang banta bago ito tuluyang mangyari. Isang siglo na ang nakakaraan, habang lumalakas ang Nazi Germany, hindi kaagad kumilos ang mga leader noong panahong iyon. Dahil sa takot na maulit ang World War I, mas pinili nilang umiwas sa digmaan kahit pa ang kapalit nito ay mas malaking kapahamakan. Ang kanilang palpak na negosasyon ang nagbukas sa lagim ng ikalawang digmaang pandaigdig na siyang pinakamadugong digmaan sa kasaysayan. Digmaang kumitil ng 60 milyong buhay, kabilang ang 6 na milyong Hudyo. 1/3 yun ng mga kababayan ko ngayon. Pagkatapos ng digmaang yun, nangako ang sambayan ng Hudyo at ang Estado ng Israel na hindi na mauulit. At ngayon ang araw na hindi na mauulit yun. Ipinakita ng Israel na natutunan namin ang leksyon ng kasaysayan. Kapag may nagsabi na wawasakin ka, paniwalaan mo. Kapag may gumagawa ng sandata para pumatay ng marami, pigilan mo. Tulad ng aral ng Biblia, kapag may gustong pumatay sa'yo, unahan mo na. Ito mismo ang ginagawa ng Israel ngayon, bumabangon kami gaya ng mga leon para ipagtanggol ang aming bayan. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, iniwan ni Moises ang mensaheng ito sa mga mamamayang Israelita. Ang sabi niya, maging matatag at matapang kayo. Ngayon, matatag at matapang na magkasama ang mga sundalo at mamamayan ng Israel, handang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga gustong pumuksa sa atin. Sa pagtatanggol namin sa aming sarili, pinuprotektahan din namin ang marami pang iba. Ibinabagsak namin ang isang mapaniil at kriminal na rehimen. At sa mga darating na henerasyon, isusulat ng kasaysayan na tumindig ang aming salinlahi, kumilos sa tamang panahon, at siniguro ang kinabukasan ng sibilisasyon. Pagpalain nawa ng Diyos ang Israel. Pagpalain ang lahat ng puwersa ng sibilisasyon saan mang panig ng mundo. Maraming salamat. So iyan po yung ating mga pinakahuling update kaugnay ng nagaganap dyan sa Middle East. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa iba pang mga current events sa loob at labas ng bansa. Pwede nyo pong i-hit ang subscribe button para updated kayo sa bawat video na ating inilalabas o i-comment ninyo ang inyong mga lugar para mabati natin kayo sa mga susunod na video. By the way, binabati po natin yung ilan sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong panonood, especially kay Linda Aviles ng QC, kay Chari Alier ng Queensland, Australia, kay Lynn Briones ng Zambales, kay Creativity with a Purpose from Guagua, Pampanga, kay Sir Josephus Magnus ng Kingdom of Saudi Arabia, kay Aiko Maghilom ng Masbate, kay Dit Mar de la Cruz ng Saudi, kay Jordan Gregorio ng Saudi Arabia, at kay Sir Esteban Agihap ng Rojas City, Capiz. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po.